Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay November 17, 2024 at tayo po ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Daniel, chapter 12, verses 1 to 3. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas sa mga kababayan mo, ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan, ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay ika-33 linggo sa karaniwang panahon at isang linggo na lamang ating gugugulin at ating pong hihintayin ang pagdiriwang ng kapistahan o dakilang kapistahan ng Kristong Hari sa susunod na linggo na po yan. Kaya itong mga natitirang araw ay mahalagang mapagtuunan natin ng pansin ang yung mga sinasabi na pagdating ng wakas ng panahon. Kaya nga sa ating unang pagbasa sa pahayag, ayon sa mga propesiya ni Propeta Daniel, binabanggit dito si Miguel, isa sa Arkanghel, si San Miguel, na siyang nagbabantay sa bansang Israel at siya din mga tutulong para makuha o kaya kunin ang mga hinirang na mga anak ng Diyos, yung mga nakasulat sa aklat ng Diyos. Kaya siguro po sa puntong ito ay muli, although taon-taon naman natin itong binabalikan, pero hindi nga lang tayo nakakatiyak kung sa susunod na taon ba ay magdiriwang pa rin pa tayo dito sa lupa o saan na tayo ahantong. Malinaw po dito na sinabing may dalawang akahantungan ng isang tao kapag dumating na ang wakas. Isa ay sabi patungo sa buhay na walang hanggan, pangalawa ay patungo sa kaparusahang walang hanggan, sa langit o sa impyerno. Hindi natin ito pwedeng ipagwalang bahala o kaya wag pag-usapan, wag natin entertain. Minsan nagnanakunod tayo kapag pinag-uusapan itong pagdating ng wakas ng buhay natin dito. Pero sadyang ito po ay katotohanan. Darating ang anghel at lahat ng mga nanatiling tapat sa salita ng Diyos, nanalig sa Diyos at nabuhay para sa Diyos ay kukunin at doon ay dadalhin sa buhay na walang hanggan. Pero yung mga hindi po nagsisi, yung mga hindi naniwala, yung mga nabuhay ng hindi ayon sa utos ng Diyos, may naghihintay po na walang hanggang kaparusahan. Ganun po yung mangyayari sa atin, walang hanggang kaparusahan. So, mamimili ka. Ikaw din naman po, ay tayo din naman ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos para pumili kung anong buhay ang ating pong tatahakin. Pero nawa, bagamat, pwede natin sabihin na bahagi ng ating pagdududa, totoo ba yan? Totoo ba yung langit? Totoo ba ang impyerno? Sa pananampalataya natin, mismo si Kristo ang nagpapahayag ng mga ganito mga salita. Kadalasan na lang din kapag ang tao gusto natin to see is to believe. Pero titingnan mo, kung to see is to believe, kung naniwala ka sa langit, hindi doon mo makikita. Pero kung naniwala ka sa impyerno, magsisi ka man, huli na. So wala nang alisan. Kung mapunta ka sa langit, doon ka na. Kung mapunta ka sa impyerno, doon ka na rin. Wala na po itong bawian. Kaya dito pa lang sa buhay natin sa lupa ay pinagbubuti na natin dapat
no, ating pamumuhay, at dito pa lang ay nananalig na tayo sa Diyos. Kasi kung pagkatapos pa lang dito, tapos dun ka pa lang sa pagsasabi na tinatanggap mo ang Diyos, yung baga, no, too late na, no? Huli na, magsisiman tayo, huli na, at yung maghihintay sa atin, yun na siya talaga, no? Sabi, habang buhay. So merong ang buhay natin sa mundong ito ay may hangganan, panandalian lang. Pagkatapos ng buhay dito, yung tinatawag nating buhay sa kabila, yun yung talagang walang hangganan na. Kaya pag-isipan niyo po, pagnilayan natin at pagdasalan, paano tayo namumuhay sa kasalukuyan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.